Good morning po sa ating lahat. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nandito sa umagang ito at nagsama-sama bilang mga anak ng Diyos at mga anak niya na nagpupuri sa nag-iisa tunay na Diyos. And sa atin pong mga tagapakinig online, good morning din po sa atin, no? And sana po ay meron din po tayong time na makinig ng salita din po sa ating physical na ngayon na ay medyo ano na po no, hindi na po ganoon kaano yung COVID, and as well as masaya po kami, ini-invite po namin kayo na mag-join at makasama namin sa physical na aming pagpupuri sa Panginoon. And ayan. So sa ating month na ito, ano pong month na po ba tayo meron mga kapatid? February. So meron po tayong series na naman. Sa tingin niyo po ano po yung series natin? Hindi. Yan, about love. And sa title pa lamang po, napakita ko na about love siya. So, buong February po, ginugunantaan natin ang Love Month, ika nga. And for us, as Christians, uh, we need to put the value of love in right perspective. And makakatulong po ang ating series na ating mapapakinggan sa buong month ng February. And inaasahan ko po na sana matapos niyo po ang series na ito. And kayo po ay take note and also matuto sa salita ng Diyos. Before we start sa message natin today, let's pray at hingin natin ng gabay ng Panginoon para sa kanyang salita. Lord God, marami pong salamat sa araw na ito. Thank you sa time na kami ay nandito, Panginoon, makapakinig ng inyong salita, Panginoon. Marami pong salamat sa opportunity na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, na nandito sa inyong simbahan and maging sa online, Panginoon, na kami makapakinig ng inyong salita. At alam namin, Panginoon, na sa inyong salita lamang, Panginoon, ang gagaling ang lahat ng katotohanan, ang lahat ng gabay, at ito ang aming manual ng buhay. Lord God, sa aming mapapakinggan, Panginoon, buksan niyo po ang aming mga tenga, pumasok po sa aming mga puso, and mag-reflect po at maipamuhay namin ang mga matututunan namin ngayon sa umagang ito. Marami pong salamat, Lord God. Kayo po ang maggabay sa akin, Panginoon. Mailatag ko ng maayos, Panginoon, ang pinapahayag niyong salita, Panginoon. Gamitin niyo po ako na hindi ako ang makita, bagkos kayo ang ma-magnify, Panginoon, sa umagang ito. We give you the highest grace, praise, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, ang title po ng ating message sa umagang ito is ang pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos. And again, sa next na mga series po natin, makikita natin na pagpapadama pa rin ng pag-ibig, pero sa ibang perspective naman. But we need to focus on the love of God this morning. So, sa ating text, Hosea 11:1-4, sabi dito, nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal at tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Baal, Diyos-Diyosan, at nagsusunog ng insenso sa mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad, inakay ko siya sa kanyang paghakbang, ngunit hindi niya kinilala ang pag-aalaga ko sa kanya. Pinatnubayan ko siya ng buong pagmamalasakit at buong pagmamahal. Ang katulad ko ay isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. So sa text po natin, salamat sa salita ng Diyos, dito ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Hosea ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak, which is sa Israelites. And kung sino po ba ang tinawag sa Ehipto? Galing sa Ehipto, sila yung mga anak niya, which is yung mga Israelita, na kung saan nakita natin sa Genesis, Leviticus, yung kanilang paglalakbay from doon sa Egypt papunta sa Promised Land. And dito po, matutunghayan natin sa buong aklat ng Hosea, hindi lang po sa chapter 11, 1-4, bagkus sa buong chapter ng Hosea, ang pinapahayag lamang po doon or ang pinaka-main topic ng aklat ng Hosea is about the love of God towards His people. So pag binasa nyo po yon, the love of God
toward his unfaithful and rebellious people. And ano pong matututunan natin sa umagang ito? Magja-jump po tayo from chapters to chapters ng Hosea para mas lalo nating malaman yung kabuuan ng Hosea. So pwede nyo po kayo mag-take note kung may mga chapters and verses po akong ipapakita, and then tingnan nyo na lamang po sa bahay. Pero ilalatag po natin yan ngayon sa umagang ito. Sa kabuuan po ng Hosea, 10:28 yan, para hindi tayo sumobra. Yan, sa kabuuan po ng Hosea, chapters 1 to 5 ng Hosea, inilahad doon yung kwento ni Hosea at ni Gomer. So sino po nakakilala kay Gomer? Yan. So, si Gomer po, nakilala ko lang siya nung inaral ko yung salita na to. Promise, hindi ko pa po siya kilala. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, ako man po ay patuloy na lumalakad at tinutuklas ang salita ng Panginoon. Kaya napakaganda na ako'y nasa group na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi ako nag-aaral, hindi ko malalaman kung sino si Gomer. Alam ko lang po si Hosea kasi nababasa ko po siya kasi chapter siya ng book. Pero yung kanyang asawa na si Gomer, di ko po kilala. At sa umagang ito, maging mga iba sa inyo, siguro nagtataka kung sino ba si Gomer. So si Gomer is yung asawa ni Hosea. Hindi lang basta asawa, kundi siya isang prostitute. Okay? So siya isang maruming babae. Na kung saan sinabi ng Panginoon kay Hosea, pakasalan mo si Gomer, which is isang prostitute, and kayo magkaroon ng anak at magbuo ng pamilya. Anong ini-emphasize ng Panginoon kung bakit niya sinabi kay Hosea na pakasalan niya si Gomer, which is prostitute? Sa atin po ba ngayon, hindi naman nila lahat ko mga kapatid, no? Pero ang norm ng tao ngayon sa ating daigdig is pag sinabing prostitute yung isang is madumi na kagad ang tingin, no? So, hindi ko po inaano, no? Basta, ganoon po yung ng tao ngayon. And kung ano po yung mga gustong mapangasawa ng lalaki, kagaya ko po, di ba? Parang gusto ko mahinhin, ganyan. Tapos, maganda manamit. And makikita niyo po sa asawa ko, di ba? Tapos, chicks. Tapos, ayan. Pero pag sinabing perspective ng kay Gomer, parang malabong isipin ng isang lalaki na magustuhan niya at may pangasawa niya at maging future niya yon. Bakit nga ba sinabi ng Diyos na kay Hosea na pakasalan mo yung babaeng yan and kayo ay magkaroon ng isang pamilya? So habang dinadigest po natin ang buong aklat ng Hosea, malalaman po natin kung bakit. So, sabihin po natin na si Hosea nagsulat na ito and siya isang prophet na ginamit ng Panginoon para dalhin ang mga Israelita papuntang repentance or para tumalikod ang bayan ng Israelita papunta sa Panginoon. Nabanggit din dyan yung land ng Ephraim. So kung makakabasa kayo ng Ephraim, it just signifies na isa itong tribe or grupo ng mga tao na galing din naman sa Israelites na nasa parting norte. Kasi nung daanan po natin yung kung saan nagkaroon ng divided kingdom, yung Jeroboam. So I think nadaanan natin or sa ABF ata. So dun po yun nangyari. So nagkaroon ng divided kingdom ang Israel and yung isa sa divided kingdom niya is yung Ephraim. So hindi nagmula po siya sa tao which is si Ephraim, but ito yung lineage niya or yung grupo ni Ephraim. So pag makakabasa po kayo sa aklat ng Hosea, yan po yun. And then, nagkaroon nga sila ng ugnayan, si Hosea and Gomer, nagkaroon sila ng 3 anak. And yung 3 anak nila is meron ding significant na meaning kung saan may mga definition yung pangalan nila. And ganun pa nga, after ng kanilang pagsasama, nangalo niya ulit si Gomer. So siya ay umalis kay Hosea and then nagpaka-layo-layo at nag-continue sa kanyang marumi at masamang gawain. Ano ang ginawa ni Gomer? Mamaya, makikita natin sa pagdating natin sa point 3. Sa chapter 2, makikita din natin ng Hosea, makikita doon yung Israel, hinahalin tulad siya kay Gomer. So makikita po natin na meron ng link na nakikita natin, no, na si Israel or yung mga anak ng Diyos is hinahalin tulad kay Gomer. Sa chapter 3 naman po ng Hosea,
ang Panginoong Diyos ay hinahalin tulad kay Hosea. So, another link na naman po ng ating chapter ng Hosea. Sa chapter 4 and 6, dinidiscuss dito yung pangangalunya ng Israel, which is kagaya po ni Gomer. Chapter 6 and 8, unrepentant heart of Israel, nakagaya din ni Gomer. Chapter 9 to 10, paghatol sa Israel, which is hinatulan din po si Gomer sa kanyang mga unfortunate or hindi unfortunate, kumbaga bunga ng kanyang ginawa nung time na yon sa kanyang asawa. And then sa last chapter, which is 11 to 14, which is yung hinighlight po natin mga kapatid, is the restoration ng Israel or restoration of Gomer. So kung makikita po natin sa buong chapter ng Hosea, isipin po natin, si Hosea, yung kanyang love life is hinantulad sa istorya ng Israel, sa relationship ng Panginoon at ng Israel. So kung ano po ang nangyari sa storya ng love life ni Hosea at ni Gomer, ganun din po ang nangyari sa istorya ng Israelites and then sa Panginoon nila. What can we learn from the book of Hosea? It is a one-sided love. Why? Bakit ba sinabing one-sided love? Merong isang Panginoon na nagmamahal sa kanyang anak and yung mga anak niya patuloy na tumatalikod sa kanya. And later on, makikita natin ano bang mga ginagawa ng mga anak niya, kung bakit gusto ng Panginoon na sila ay lipunin, sila ay patayin, sila ay parusahan. And it's also a one-sided love na pinapakita din ni Hosea sa kanyang minamahal na si Gomer. So sa umagang ito, makikita natin kung paano pinadama ng ating mahal na Diyos ang kanyang pagmamahal sa bayan ng Israel. And pupunta na po tayo sa ating mga points. Unang ginawa ng Panginoon bilang pagmamahal niya sa bayan ng Israel is pagpaparanas sa bunga ng kasalanan. So pinaranas po ng Panginoon ang consequence ng ginawang kasalanan ng Israelites. Makikita po natin yan sa 9:17 bilang ating highlight. And also, if we read the whole chapter of Hosea 13, makikita po natin doon. Sabi dyan, itatakwil sila ng aking Diyos sapagkat hindi na sila nakinig sa Kanya. Sila ay magiging palaboy sa maraming mga bansa. So, sinisignify lang po ito ng mga kapatid na patuloy ang mga Israelita sa kanilang paglakad na may kalikuan sa Panginoon at nakatilikod sila sa Panginoon, kaya sila itinakwil ng Diyos at hindi sila nakikinig sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, hahayaan ko kayong maging palaboy. And kung mababasa po natin yung buong chapters ng Hosea sa 13, makikita natin dito yung lahat ng naranasan nilang paghihirap because they have an unrepentant heart. Ano ang mga kasalanan ng Israel na nakikita natin? Una, pinakamasidhi or pinakamatinding ginawa ng Israel is idolatry, pagkakaroon ng Diyos. Hindi lang isang Diyos, mga kapatid, no? Maraming Diyos. Maraming Diyos pero hindi tunay na Diyos. Ganun po kasama ang mga Israelita nung time na yon. Pangalawa, sila ay patuloy na nangangalunya. Yung pita ng laman, kanilang sinusunod at yun yung nag-i-empower sa buhay nila. Patuloy silang gumagawa ng kasamaan. Ano ang pinaranas sa kanila ng Panginoon na makikita natin sa chapter 13? Una, wawasakin sila ng Panginoon na kagaya ng isang mabangis na hayop. So for example, kayo po ay nandun sa safari. Ayan. Tapos nasa den kayo ng leon. Pag lumabas kayo ng kotse, sa tingin nyo po bubuhayin kayo ng leon. Baka po wala nang matira sa mga buto-buto nyo, no? Ganun po mangyayari sa inyo. So, ganun hinalin tulad ng Panginoon yung kanyang puot at galit sa Israelita. Gusto niya silang wasakin kagaya ng pagwasak ng isang mabangis na hayop. Pangalawa, pagkawala ng kanilang pinuno. So, makikita din natin yan sa chapter 13. So, di ko na po nilagay, no, para meron po din kayong mabasa sa Bible and magamit din po natin yung Bible natin para tuklasin ang mga mensahe ng Panginoon. Ang sinabi dyan,
pagkawala ng pinuno. Alam niyo po ba mga kapatid na nung time na ni Jesus Christ and also before that, dun sa Genesis, Leviticus, sa Old Testament, napakahalaga ng pinuno. Because ang mga tao or ang bayan niya, may isang tinitingnan na siyang nagmamando, nag-oversee ng lahat. Kaya nga po meron silang mga king. Sino po yung mga sikat na king sa Bible? King David, King Solomon. So lahat po sila nilagay ng Panginoon doon sa taas to oversee yung mga kanilang sinasakupan. But depende sa kung ano yung mga ginawa nila sa kanilang bayan. Like si Solomon nung una maganda, 'di ba? And then eventually siya'y tumulikod sa Panginoon. Si David, 'di ba? Nagkamali din, but niregain niya yung kanyang pagmamahal sa Panginoon. So, napakahalaga po ng pinuno na nung time na yon. And yung mga Israelita, inalis ng Panginoon yung mga pinuno nila. So, sila ay naging palaboy. Walang kakalinga silang sa kanilang pinuno. Walang nagpapatupad ng batas. So, kung makikita po natin, alisin natin yung gobyerno, alisin natin yung police, alisin natin lahat ng mga armed forces sa bansa natin. Sa tingin niyo po anong mangyayari? Chaos. Lahat ng 7-Eleven siguro wala nang laman. 'Di ba? Papasukin kasi walang batas na umiiral. Ganun po mapipicture natin yung bansa ng Israel dati dahil sa puot ng Diyos. Pangatlo, kamatayan, of course, nandun. Tagutom and also natutuyo yung mga ilog. And resulta ng digmaan. So since wala po silang mga hari, vulnerable sila sa mga atake ng ibang mga grupo ng Assyria, Egyptians. So lahat sila inaatake because vulnerable nga sila. Wala silang fortress, wala silang hari na magliligtas sa kanila. So hinayaan ng lahat ng Diyos yun na mangyari sa kanila. Paranas sa kanila yung lahat ng yun kasi mahal ng Diyos ang Israelita. Just like us. Ano bang best example sa Bible na nakaranas siya ng problema or consequence ng kanyang kasamaan sa Bible? Makikita natin yan sa prodigal son, di ba? So gasgas na story ng prodigal son, pero makukuhanan po natin siya lagi ng aral. Why? Ano pong sinasabi sa prodigal son? Luke 15:11-24. Ayan po, mga naka-highlight. Sabi niya, 'di ba? Alam naman natin yung kwento, hindi ko na masyadong i-overview sa inyo, no? Sa madaling sabi, nung nakuha niya ng kayamanan niya, umalis siya sa pamilya niya and namuhay siya ng isang mayaman. Nung unang panahon niya ng unang mga taon niya siguro kasi hindi pa ubos yung dinala niyang pera. So nung tinamaan yung lugar ng matinding gutom, ano daw po nangyari sa kanya? Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin niya na ang mga pinagbalatan ng bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. So parang kung iisipin, mas may kinakain pa yung baboy kaysa sa'yo, no? So wala kang provision talagang nangyayari. So it's a consequence of the sin na ginawa niya. Now, dahil sa pagpaparanas ng Diyos ng consequence na kanyang sin, ano yung naisip niya? Sabi niya dito, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili niya, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. So isipin po natin, no, nasa kamay na siya ng kanyang ama, which is sagana po sila, mga kapatid. Pero, dahil sa kanyang kasamaan, gusto niya mag-separate sa kanyang ama, kunin ang kanyang mana, and then maglustay ng pera. Anong ginawa? Anong nangyari po sa kanya? Sa bandang huli po, naranasan niya yung problem. And nagkaroon siya ng mindset na dun sa piling ng aking ama, sagana pala ako dun, ba't pa ako umalis? No? Just like us, mga kapatid. Pinagdudusahan ng prodigal son ang kanyang ginawang kamalian sa kanyang ama. Pero ano pong ginawa ng kanyang ama? Hindi yan. Nung bumalik yung prodigal son, sinalubong niya po yun. No? Kung naalala po natin yung kwento ni Pastor na talagang sinalubong ng kanyang ama ng sobrang tuwa yung kanyang anak. Kasi nga, bumalik.
If dinidisiplina ba tayo ng Diyos, ibig sabihin ba nun mahal niya tayo? Yes. Ibig sabihin po nun mahal tayo ng Panginoon. And wag po sana nating isipin na ang disiplina is part ng paghihirap ng Panginoon para sa wala. No? Ang disiplina na binibigay sa atin ng Panginoon is for us to learn. It's for us to be mature as a Christian. Kasi nga po, hindi tayo perfect mga kapatid. Nung tinawag tayo ng Panginoon na sa kasalanan tayo, and then hinuhubog niya tayo para maging perfect sa kanyang paningin. Although hindi tayo pwedeng maging perfect kasi si Lord lamang ang perfect, hinuhubog niya tayo araw-araw. May mga pagkakasala pa rin tayo nagagawa? Yes. Nakakapag-isip pa tayo ng minsan mga maling bagay? Yes. Kaya nga sabi ng Panginoon, didisiplinahin kita, anak, kasi mahal kita. So ganun ipinaranas ng Panginoon sa Israelites ang kanyang pagmamahal. Let's see sa Hebrews 12:6. Anong sabi dito? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itunuturing niyang anak. Pag mahal ka pala ng Diyos, didisiplinahin ka niya. No? Hindi niya hahayaan yung mga kamalian natin is patuloy na mamayani sa ating buhay kagaya ng Israelites. Aalisin niya tayo sa ways ng ating kalikuan. Itutuwid niya yung landas natin papunta sa kanya at nakatalikod sa kasalanan. Masaya po ba mga kapatid ang madisiplina? Masaya po ba? Sino po ang matutuwang nandidisiplina? For example, ang nanay niya, hindi na lang sa church, no? Hindi na lang sa ating panambahan, kundi sa family. 'Di ba? Nagmamaktol pa tayo minsan pag dinidisiplina. Naalala ko bigla yung naranasan ko sa kamay ng aking mga magulang. So parang napakasama ng magulang ko, no? Hindi. So, kidding aside, yung Ma, I love you. So, yung ginawa ng mama ko at ng papa ko nung ako'y bata pa, marami pong disiplina ang dumaan sa amin. Nung bata ako, hindi ko po maintindihan yun eh. Kasi bata po ako, gusto kong makawala, di ba? Pag 6:00 ng gabi, sabi ng mama ko, pag hindi kayo nakauwi, sasarado ko yung pinto. 6 something nakauwi ako, tapos hindi na ako nakapasok ng pinto. And then, katok kami ng katok, umiiyak na kami sa pinto, hanggang sa dumaan kami doon sa Banggerahan. Di ko alam kung alam niyo yung Banggerahan. Sa probinsya kasi may, nung time na nasa probinsya kami, munting pamumuhay lang. Tapos may Banggerahan kami. Sa ilalim nun, yung nilalagyan ng mga tabak, doon kami dumaan para lang makapasok. Tapos yung nanay namin nag-aantay na sa loob. Which is alam niya naman na papasok kami. Papapasukin niya lang kami. Pero dinidisiplina kami ng mama ko. That's why, kasi kung hahayaan niya lang kami na hindi sumunod sa kanya, hindi niya kami mahal. Diba? Kaya nga, hindi na ako umuwi ng gabi nun. Kinabukasan na. Hindi na ako umuwi ng gabi. Hindi na ako umuwi ng gabi. Ayan. So, ganun din po ang mga disiplina sa atin ng ating mga magulang. Kung mahal nila tayo, sa matinong magulang, hindi niya hayaan maging palalo ang kanyang anak. Hindi po masaya ang madisiplina, kaya nga ang sabi sa Hebrews 12:11 patuloy, habang tayo itinutuwid, hindi tayo na tutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos daw po nun mga kapatid, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So hayaan lang po natin tayong i-correct ng Panginoon. Pag nararanasan po natin na nakakaranas tayo ng problems, no? Sometimes it means na may nagawa tayong mali. Search our heart. And then, pag hindi tayo natutuwa sa nangyari, kausapin natin ng Diyos kung anong message or anong gusto niya iparating sa atin. And pag ating ito nalagpasan, yung kapayapaan at bunga ng pagsasanay ay isa sa atin. At tayo ay magiging isang mature na Kristiyano. Kaya nga po, pag dumadaan tayo sa hindi ka nais-nais na nangyari, check our hearts. Tiyak po, may ipinapahayag ang Panginoon sa atin na kailangan nating i-deal. Mayroon po tayong pangalawa. Anong chance ang binigay ng Panginoon dahil mahal niya ang Israelites? Hinayaan niya
magsisi at pagtalikod sa kasalanan. So dahil mahal ng Diyos ang Israelita, binigyan niya sila ng chance para sila ay magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Ano sabi sa 14:1-2? Manumbalik ka Israel kay Yahweh na inyong Diyos, at pagbagsak mo ay bunga ng inyong kasamaan. So nakalagay po dyan, dahil sa kanyang kasamaan, which is yung Israelites, siya ay bumagsak. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo kay Yahweh, sabihin nyo sa Kanya, patawarin po ninyo kami. Kami iyong kahabagan, kami iyong tanggapin, maghahandog kami sa iyo ng papuri. So sabi po dito, ano makikita natin? Ang tunay palang pagsisisi ay merong ingredients na tumatalikod sa kasalanan. Hindi lang tumatalikod sa kasalanan, mga kapatid. Kung mapipicture out lang po natin ang pagsisisi, no? Tayo'y nakaharap sa kasalanan. Ito yung kasalanan, tatalikod tayo sa kasalanan. No? Nakatalikod na tayo sa kasalanan, kanino tayo haharap? Sa Diyos. No? Meron kasi mga nakatalikod sa kasalanan, pero hindi naman nakaharap sa Diyos. Eventually, papunta pa rin sila ng kasalanan. Why? Bakit po kailangan natin na nakatalikod tayo sa kasalanan at nakaharap sa Diyos? Most importantly, nakaharap sa Diyos. Kasi po, ang Diyos ang naglilinis, patuloy na naglilinis sa atin. Patuloy na nagagabay sa atin. Kung wala tayo sa sinag ng Panginoon, para tayong isang mga batang palalo, na kung saan tayo mapudpad, doon tayo gagawa ng kasamaan, doon tayo gagawa ng sarili nating nais. So, pinaka-importante po sa pagsisisi, tumatalikod sa kasalanan at nakaharap sa Diyos. Sabi po dito, ano pong response ng mapagmahal na Ama? Binibigyan niya tayo ng chance na mag-repent at pagdusahan ang ating mga kasalanan. Just like the Israel, no? Sa sobrang puot ng Panginoon, babasa po ninyo sa buong 13, sa sobrang puot ng Panginoon, gusto talaga nila sang mawasak, but binigyan ng chance ng Panginoon. And also the story of Hosea and Gomer, kung si Hosea, nangulo niya yung asawa niya, ano pong ginawa niya? Sinabi ng Panginoon sa kanya, hanapin mo siya, and then ibalik mo siya sa iyo. No? Panumbalikin mo yung pag-ibig mo sa kanya. And mamaya makikita natin kung anong picture na makikita natin nung i-redeem na ni Hosea si Gomer. In application po sa ating pananampalataya, are we repeatedly may mga kasalanan po ba tayong nauulit, mga kapatid? Yes. Maging ako man po, no, meron. Are we seeing this verse as a shield? Yan. Sabi sa John 1:8-9, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala ating katotohanan. So, totoo naman po, no? Patuloy tayo nagkakasala. Subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, papatawaran tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sasabihin natin, Lord, thank you. Thank you sa verse na ito, Panginoon. But are we using this verse as a shield sa ating mga kasalanan? Or are we using this verse to cleanse us sa ating mga kasalanan? Ano po ang ibig kong sabihin doon, mga kapatid? May mga Christian po, isa na po ako doon, na pag nakakagawa ng kasamaan or masama, that time, no, hindi po ngayon, may mga kasalanan po ako na ulit. And eventually, nagiging shield ko po ito sometimes. Na sinasabi ko, Lord, ito yung verse mo, Panginoon, lilinisin mo ako. Hingi lang ako sa iyo ng tawad, ito. Without knowing na yung heart ko pala mali, mga kapatid. Ngayon, pag nauulit-ulit po ba yung kasalanan, does it mean na hindi na tayo papatawarin ng Diyos? Two things po, mga kapatid. Para makita po natin. For example, may isang kasalanan ka talaga nung ikaw ay bago pang mananampalataya, talagang nakasanayan mo na siya. No? For example, panonood ng pornografiya, mga kapatid. No? Nakasanayan mo na siya before ka pa makakilala. So, nandun na yung sa laman mo.
Pag diniagnose yung dugo mo, malalaman na na talagang ano ka, nanonood ng mga ganon. So ngayon, sa iyong paglakad sa Panginoon, nakilala ka sa Kanya, gusto mong talikuran. No? Gusto mong talikuran yung kasamaan and then gusto mong humarap sa nag-iisang Diyos na nagpapatawad ng kasalanan. Pero napakahirap because tayo ay isang tao lamang. How can we say na yung hingi natin ng pagtawag, yung pag-confess natin sa ating kasalanan is genuine? Dalawa daw po yun. Sabi ng nabasa ko sa mga ngaral na si John Piper. No? Yung una, yung pag nagko-confess ka ng sin mo, and then may plano ka na ulitin yun. So, predefined na kasalanan. For example, mga kapatid, nagawa mo yung kasalanan, nakapanood ka. Yung example natin, nakapanood ka ng pornography, no? Lord, sorry, nakapanood na naman ako. Pero at the back of your head, masasabi mo, baka next week magawa ko ulit yun, Lord, ah. So nakikita po natin, no, may predefined na kasalanan na magagawa mo without knowing na ito ay mali, no? Yun po ang isang kasalanan or pagko-confess sa Panginoon. So parang tinatago mo, sinasabi ni John Pike, kinuklok mo yung kasalanan at sinasabi mo na ikaw ay humingi ng tawad pero at the back of your head, mauulit mo siya, no? And also, sa pagchichismis, yan, pagchichismis ng isang Lord, sorry na chismis ko si ganyan. And then eventually, pag nagkatipon-tipon na naman kayo, meron na naman. So parang ganon. May idea na mauulit yung kasalanan without you doing something. Ano po yung pangalawa? Ganun pa rin po sa senaryo. Nanonood pa rin ako ng porn, na nagsisinungaling, nagmumura. Pero ano po ang diferensya or kaibahan? Ako ay nakikipag talo sa kasalanan. Nandun yung kasalanan, patuloy akong tinetempt ng kasalanan, pero sa part ko, hindi ko iniisip na magagawa ko to in the next week, sa susunod na umaga, sa next weekend, hindi ko iisipin yon. Ang isipin ko, pag ako na-tempt ng kasalanan, at that moment in time, magme-make war ako sa kasalanan. Ibig sabihin, makikipagbuno ako sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi ko hahayaan yung kasalanan na pumasok agad sa akin. No? Yun po daw ang pangalawa. Ibig sabihin nun, hindi mo pre-define yung kasalanan bagkus sa moment na na-tempt ka or sa moment na maramdaman mo yung pita ng laman, hahadlangan mo na agad siya. Lord, hindi ito yung nais mong gawin ko. Ayoko na sa ganito. And to the point na aalis ka na, magagawa ka ng paraan para hindi mo na magawa yung kasalanan. Panonood ng porn, paano magagawa mong pupunta ka sa mga kaibigan mo. Hindi ka pupunta sa isang kwarto na solo ka lang. No? Magbabasa ka ng salita ng Diyos, manonood ng TV, maglalaro. So doon po yung mga pamaraan ng isang tunay na nagko-confess ng kanilang kasalanan na hindi na nila gustong magawa. So check our hearts and motives po mga kapatid. No? Pag meron po tayong mga kasalanan na patuloy nating ginagawa, check our hearts. Are we confessing sa Panginoon para lang maitago yung kasalanan or are we confessing sa Panginoon para ito'y matuldo ka na? Kasi 'di ba, habang lumalapat tayo sa Panginoon, yung kasalanan nandyan. Pero habang nililinis tayo ng Panginoon, yun, napakahalagang word po mga kapatid, lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Alam ko po, nalinis na tayo sa ating mga kasalanan. But, sabi nga ng Panginoon, patuloy pa rin tayong nagko-confess. Meaning, pag-confess ng kasalanan, isinahayag mo na may ginawa kang mali and inaamin mo na ang Panginoon ay tama. That's confession. And sinasabi mo sa Kanya, Lord, linisin niyo po ako. And kung tama yung ating pagko-confess sa Kanya, dito na po natin magagamit yan. Lilinisin tayo ng ating Panginoon. Pero pag nakaschedule yung kasalanan mo, please, wag natin po itong gamitin, mga kapatid. Yan. Meron po tayong pangatlo. Sabi dito, pagpapanumbalik sa presensya ng Diyos. So dahil mahal ng Panginoon ang Israelita, gusto niya nang manumbalik sila sa presensya niya. Sabi dito sa verse 6, chapter 6, 1-3, halikayo, tayo'y manumbalik kay Yahweh. Ano daw pong mangyayari? Sapagkat nananakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanunugat,
siya rin ang gagamot. And sa bastang part, sa loob ng 2 araw, mapapalakas niya tayo. Just signifying na in an instant, pwede tayong palakasin at ibangon ng Panginoon. And also, sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon. So marami pong commentary about that and can signify yung ginawa ng Panginoon sa atin after nung ginawa ng Panginoon sa krus nung siya'y mamatay. So it can be that. Upang tayo'y mabuhay sa kanyang harapan. So napaka-importante po na tayo ay nabubuhay. Salamat, Roy, sa introduction. Sa kanyang harapan. No? Kasi nga po, dapat ang mga Kristiyano namumuhay sa presensya niya. And pag sinasabing namumuhay sa presensya, ang definition daw po nun, mga kapatid, ikaw, ako, kunwari ako, and yung Diyos nandito. So nasa harapan natin ng Panginoon. We are living in the presence of God. Face to face sa Panginoon. Kaya nga, pag namumuhay ka face to face sa Panginoon, sa tingin mo, makakagawa ka ng kasalanan. Kung gagawa ka ng kasalanan, nandito yung Panginoon. Naiisip natin na nasa tabi natin siya. Of course, nandun naman po siya. Talagang ginagabayan niya tayo. Pag naisip po ba natin, sa tingin ko, hindi tayo makakagawa ng kasalanan. Kaya upang kaya huwag nating alisin ang presensya natin sa ating Panginoon and mabuhay tayo sa kanyang harapan. Verse 3, halik kayo, kilalanin natin si Yahweh, sikapin natin siyang makilala. So ano pong kagandahan ng verse na ito? So, ang sabi ni Hosea, kilalanin natin si Yahweh. Pag sinabing kilalanin, hindi lang basta kilalanin, ano pong sabi niya? Sikaping kilalanin. No? Huwag lang po nating itry kilalanin ng Panginoon. Sikapin nating kilalanin siya. Why? Because yun po ay mahalaga. Para tayo maging nasa presensya niya. Maramdaman natin na nasa presensya tayo ng Panginoon. Napakahalaga na tayo ay kinikilala si Yahweh. What can we learn from this? Ang tunay na nanunumbalik ay makikitaan pala natin ng mga to. Namumuhay kasama ang Panginoon and kumikilala sa Panginoon. No? Mga kapatid, nandyan po yan. Nanunumbalik sa Panginoon, kumikilala sa Panginoon. And ano po ang gagawin niya? Sabi ni Hosea, kung sino yung nanakit sa'yo, siya yung magpapagaling. Bakit ka po sinaktan? Bakit ka nagkaroon ng damdaming na-guilty ka sa kasalanan mo? Because of our sin, mga kapatid, no? Bakit tayo nasugatan yung mga puso natin? Because of our sin. Pero anong sabi ng Panginoon? Siya rin ang gagamot at siya ang magpapagaling. Di ba po napakaganda ng grace at pagmamahal ng Panginoon? Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin? Ano ang kahalagahan ng presensya ng Panginoon, ng Diyos sa atin? Nagagabayan tayo ng Diyos lahat ng ating ginagawa. How great the love of our Lord for us. Ayan po. Babase tayo sa istorya ni Hosea and Gomer. Nung time na sinabi ng Panginoon kay Hosea, Gomer, puntahan mo yung asawa mo, i-redeem mo siya. Nung time na yon si Gomer, slave siya. No? Siya ay nasa isang, kung kanino man, pero ang ginagawa niya doon is para siyang slave, isa siyang prostitute, ginagamit siya ng mga tao, and nakikiapid siya sa ibang And then, ni-redeem siya ni Gomer. Ni Hosea. Paano pong ni-redeem? Ang itsura po kasi ng redeem na yun, mga kapatid, nakikita natin din sa aklat sino ba yung tinapon sa ng mga kapatid niya? Si Joseph, yan, si Joseph. Sorry, nawala sa isip ko. Nung time na si Joseph is inahon dun sa, di ba, sa hole, tapos nagisiyang alipin. So pag ginawa kang alipin, magiging for sale ka. No? Magiging for sale ka. Yung pagkatao mo, wala nang silbi. May katumbas ka ng pera. And then kung sino bibili sa'yo, yun yung magiging master mo. Yung nangyari po doon kila Hosea at Gomer, pinuntahan niya yung asawa niya. And then kung may imagine nyo lang yung scenario, no? Yung asawa niya, naka-display for sale. No? Isipin po natin ganun, nung i-redeem niya si Gomer. And hindi lang naka-display, mga kapatid, kasi pag i-display ka as alipin, pwedeng hubot-hubad ka po doon, mga kapatid. Pwedeng may tali ka, may mga chain ka, may mga latay ka sa katawan. So may imagine po natin kung paano ni-redeem
ni Hosea si Gomer dun sa pinaka masidhing nangyari sa kanya. Sa madaling sabi, binili niya si Gomer and then nagbigay pa siya ng portion na ibibigay para lang makuha niya yung asawa niya. Just like what the Lord did sa Israel. Patuloy silang nagkaroon ng kasalanan sa Panginoon. Ginamit niya si Propeta Hosea para magpanumbalik ang kanilang pagmamahal sa Panginoon. And then, ang Panginoon, ni-redeem niya ang Israelita. Sabi sa Hosea 3:1-3, sinabi sa akin na Yahweh, umalis kang muli. Ipakita mo sa iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagamat siya'y nangangalunya. Yan. Tapos, sa bandang dulo, manatili kang tapat sa akin. Huwag ka nang mangalunya o makipagtalik pa sa ibang lalaki. Ako ay magiging tapat sa iyo. Yan ang sabi ni Gomer sa kanyang asawa. Which is, may halin tulad din natin sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Sabi dyan, no? 15 pirasong pilak pala, cebada, at 150 kilong cebada. Hindi ko alam kung anong presyo niyan, but it's a high price, mga kapatid. Sabi sa 1 Corinthians 13:4-6, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Verse 6, sa highlight natin, hindi ito natutuwa sa masama. So pag tayo po ay nasa Panginoon at yung pag-ibig natin nasa Panginoon din, hindi tayo dapat natutuwa sa masama. Sa halip, nagagalak tayo sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang sa wakas. Just like yung pagmamahal ng Panginoon sa kanyang bayan. Sa ating principle, mga kapatid, ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin ang magtitiyak ng ating kaligtasan sa pagtalikod at pagsuway sa Kanya. Sa lahat ng kaganapang ito sa ating buhay, mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos dahil inibig niya tayo ng may katapatan. And para ma-highlight po yan, sabi sa Salmo 37:23-24, ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid, na ang buhay ay nakakalukod sa Kanya. Matisod man, siya'y hindi mabubuwal dahil hinahawakan siya ng Panginoon. So if we put our trust in the Lord, no, tayo man po ay magkasala as long as na tayo ay merong repentant heart na kino-confess ang ating mga ginawang kasalanan sa Panginoon. Real confession. Hindi tayo mabubuwal because hawak tayo ng Panginoon. No? Siya ang foundation. At siya, pag sinabi pong hawak, no, for example, hinawakan mo yung isang bagay, you make sure na hindi ito pipigtas sa'yo. No? Pag ikaw nagpupukpok ng martilyo, ay ng pako gamit ang martilyo, hahawakan mo yung martilyo para nang mahigpit para maggamit mo yun ng maayos. Just like ang pagmamahal ng Diyos. Kung gaano hinahawakan ng Panginoon tayo, magtiwala po tayo sa Kanya. Application, dahil meron po tayong mapagmahal na Diyos na tapat sa atin sa kabila ng ating kalikuan, dapat nating maging tugon ay magsisisayo sa ating mga kasalanan. No? Yung kagaya na sinabi ko po, mga kapatid, confess natin sa Panginoon. No? No schedule confession. Proper confession dapat meron tayo. Pangalawa, tanggapin ang kapatawaran ng Diyos. Kung pinapatawad ka nga ng Diyos, tapos yung sarili mo hindi mo mapapatawad, mahirap po yun, mga kapatid. No? Kasi, para makakonekta ka sa Panginoon, papatawarin mo muna yung sarili mo. No? Paano mo mapapatawad sarili mo? Sabihin mo lang sa sarili mo, akuin mo na nagkamali ako, Panginoon. Totoo nga ang sinasabi mo. Magpapakumbaba ako sa inyo, lalapit, Panginoon. Tatanggapin ng Panginoon ang kapatawaran natin. Pangatlo, buong pusong mahalin ng Diyos. So magpapatuloy po tayo dapat sa Panginoon. Again, significant ng pagtalikod sa kasalanan, nakaharap sa Diyos.
patuloy tayong nakaharap sa Diyos. Being face to face with God. Sa ating conclusion, tunay nga na ang pag-ibig ng Diyos ay tapat at hindi nagmamaliw. Ayaw niya na tayo ay magpatuloy sa ating mga kasalanan. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagpaparanas ng kasalanan sa atin para tayo makorek at tumibay. Pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan kasi yun yung gusto niya. And pangatlo, pagpapanumbalik sa presensya niya kasi gusto niya tayo na laging kaharap niya at laging magabayan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito, sa inyo pong salita. Kung paano niyo po ginamit, Panginoon, ang buhay ni Hosea, Panginoon, para i-display, Panginoon, ang inyong pag-ibig sa inyong mga anak, Lord God. Maraming pong salamat, Lord. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ay laging nandyan, Panginoon, handang magpatawad, Panginoon, sa amin. Lord, kahit na po kami ay patuloy na nagkakasala, Panginoon, because of this world, Panginoon, and also sa mga nakasanayan namin before nakasalanan, Lord God. Lord, we confess this to you, Father God. Lord, kung ano man mga kalikuan ang nasa aming puso, Panginoon, kung ano man po mga itinatago naming kasalanan, Lord God, Lord, kausapin niyo po kami, Panginoon. Naway hindi po namin, Panginoon, maging shield, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Naway i-put in place po namin in right perspective, Panginoon, ang inyong salita. If we confess our sin, you are faithful and just to forgive us, and you will cleanse us, Father God. Sa mga nandito po, Panginoon, maging ako din po, Panginoon, sa mga nanonood online, siyatasin po natin mga pagpatid ang ating puso. If hindi po natin na-experience ang pagmamahal ng Diyos, tanungin po natin ang ating sarili. Are we drawing near to God? Lumalapit tayo sa Panginoon. Siguro kaya hindi natin na-experience ang pagmamahal ng Diyos kasi malayo tayo sa Kanya. At hindi tayo nakaharap sa Kanya. At patuloy tayong nakaharap sa ating mga kasalanan. Naway sa umagang ito, pinagpipray ko po bawat isa sa atin. Lord, forgive us. Forgive your children, Panginoon. And thank you sa message na ito, Panginoon, sa araw na ito. Nalaman namin, Panginoon, na ayaw niyo po kami magpatuloy sa aming mga ginagawang kasalanan. Pagkos gusto niyo po kami, Panginoon, na paranasin ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng problems for us to mature to continue to grow as a Christian. Naway hayaan po natin mga kapatid na patuloy mamuhay sa presensya ng ating Panginoon. Sa ganon, kung tayo man ay matisot, hindi tayo mabubuwal because hawak at nasa harap tayo ng ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Isang pinagpalang umaga po sa atin.